Hello guys! Good morning, good afternoon all over the world! For today's video guys is balik upload video tayo guys. Kasi mga ilang araw din na hindi maganda ang aking internet at sinabayan pa ng busy ang aking mga buhay-buhay kasi meron din kaming bisita dito sa aming bahay at na-busy din tayo sa ating munting tindahan. Yes, guys. So, ang pag-uusapan natin ngayon is real talk lang tayo, guys. Kwentuhan lang tayo about sa ating mga customer or about sa mga utang. So, disclaimer lang, guys. Iba-iba naman tayo ng adaptation dito sa ating tindahan kung paano natin i-handle ang customer or paano natin i-handle ang mga mangungutang. Yes, good. Yes, guys. So, dito sa aking munting tindahan is talagang hindi ako nagpapautang. Pero, yun nga, nakikisama din tayo sa mga tao dito. So, kung may makiusap, so pinagbigyan ko kahit maliit lang na halaga o may limitasyon. So, kaya binibigyan ko sila, guys. Kasi, pakikisama na din sa mga tao dito or lalo na, guys, na wait lang. Ayan, guys, balik tayo. Meron lang pumasok sa aking mata na, pilik mata. Kaya, medyo gumaganon-ganon tayo sa mata natin. Pero, di ko na kinat, guys, kasi mawawala na naman ako sa aking concentration. Char! Alam ko na nakaka-relate sa akin yung mga sari-sari store owner, maliit man o malaki. Basta meron silang negosyo. So, nakaka-relate sila sa akin, guys. Or, naranasan din nila ang mga ganitong sitwasyon. So, sa akin kasi guys, nung nakarang araw is kwento ko lang sa inyo. So, talagang nagigigil nagigil talaga ako sa customer. Kasi matagal-tagal na din yung may 2 weeks nang nakalipas. So, 2 weeks na nakalipas. So, maliit lang naman halaga. Pero sa ating sari-sari store owner is malaking din yun sa atin. Kasi syempre, matagal natin mabuo ang kita natin ng 100 sa isang araw, diba guys? So, yun ang nangyari. So, nung pagkautang niya, nung February 28, so hindi na siya bumalik dito. So, mga kapitbahay lang naman namin. Hindi naman as in kapitbahay, mga ilang bahay din ang pagitan. So, mayroon siyang trabaho. So, yun hindi ko siya nakikita. So, nung time nung nakarang araw, so bumalik siya at bumili siya ng gin. O, so, pagbili niya ng gin, sinabi ko sa kanya kung naalala mo ba yung utang mo dito. Sabi niya, naalala daw niya. Tapos, pero bago dun guys, ng mga first day, 2, 3, 4, 5, ganun, hanggang umabot ng 1 linggo, hindi siya nagpakita sa akin, pero yung asawa niya ang laging bumibili dito. So, yung asawa niya, ang sinabihan ko at pinakisuyuan ko na pakisabi sa asawa niya, lalaki, na paalala mo yung utang niya dito. So, hindi ko alam kung nag-away sila o nag-argue ba sila about sa utang-utang ganyan. So, nung bumili yung lalaki dito sa akin, sabi niya sa akin na kung uutang daw siya dito, wag daw sabihin sa asawa niya. Di sinagot ko naman siya, alangan hindi ko po sabihin sa asawa mo na yung asawa mo ang laging pumupunta dito bumibili at ikaw simula nung kumuha ka sa akin na may lista ka dito, hindi ka na nagpapakita sa akin. So, di ko alam kung hindi siya nagpapakita sa akin kasi busy ba siya or siya. Kaya yun ang sinabi ko sa kanya. Wala naman siguro masama sa sinabi ko guys, di ba, na yung asawa ko ang siningil ko na pinasuyo ko sa kanya. Kasi siyempre mag-asawa sila guys, lagi silang nagkita sa loob ng bahay, di ba? Sa naman umuwi yung lalaki, so doon sa bahay nila. So yung asawa na lang niya ang doon sa lalaki na mayroon kang magpaalala, na mayroon kang lista doon sa tindahan na babayaran mo yun. Ganun. Nagalit siya guys. Kasi bakit ko daw sinabi sa asawa niya kung may utang daw siya dito, wag ko daw sabihin sa asawa niya na may utang siya dito. Diba guys, ginawa pa kong sinungaling. Tinuruan pa kong magsinungaling na hindi ko sabihin sa asawa niya. O diba?
Ganun katindi ang mga tao dito, guys. Kaya kung hindi ka matapang, kung hindi ka marunong mag-ano sa kanila, kala nila is easy ka lang. So, hindi pwede sa akin yun. Ako, pagbigyan kita ng 1-2 beses, okay lang sa akin yun. Pero pang 3, pang 4, ay ganun na talaga, di mo magugustuhan ang sinabi ng bunganga. Char. Nakakapanggigil din, guys, yan. Siyempre magtitimpi tayo kasi customer is always right, pero hindi naman sila right. Diba, guys? Kasi wala sa isip nila na magbayad ng utang. Kasi kung magbayad siya, o di sabihin niya sa asawa niya, diba, na ganito, lagi ka naman nabili doon, so bayaran mo yung utang ko doon sa tindahan na ganito, ganyan, iwanan kita ng pera, bayaran mo din sa tindahan. Ganun dapat sana, guys. Diba? Hindi kay kung masabihan siya ng asawa niya, magalit siya sa asawa niya, tapos magagalit siya sa akin dahil sinabi ko sa asawa niya na may lista siya dito sa tindahan ko. So, wala. Markado na siya sa akin. So, awa naman ng Diyos, sabi niya nung the time na pumunta siya dito, na nagbumili siya, tapos sabi niya, nagalit siya, sinigawan pa niya ako, sabi niya, bayaran ko kinabukasan. Hanggang ngayon, guys, wala pang bayad. So, di ba, hindi na nagpapakita sa akin. So, hindi ko alam kung bibili pa sila dito dahil sa sinabi kong gano'n na kasi hindi nakikita. So, wala akong pake. Yun. Ako, guys, hindi ako manghihinayang sa mga customer ko na ganyan ang pag-uugali kasi nakikita ko pa yun sa ibang customer na matino. Mas okay na lang ako na nakakabenta ako sa mga bata kaysa sa mga customer kong mga may utak kaysa sa mga bata. Diba, guys? Siyempre, iba-iba naman tayo, guys, pero sana hindi nyo ako sa aking opinion dito sa aking pamalakad ko sa aking munting tindahan kasi kung wala ka talagang guys, kawawa ka talaga sa mo kasi ikaw na nga nagmagandang loob na pinautang sila kahit hindi naman dapat kasi di naman mabubusog yung gym, diba? So, at saka alam nila dito sa aking munting tindahan na first day talaga na nag-open ako, hindi talaga ako nagpapautang. So, pinagbigyan ko lang sila kasi nga sama ako pang naging masama. O, diba? Alam ko, nakaka-relate ang mga sari-sari store owner dyan sa side ko. Nakaka-relate sila kasi siyempre, iba-iba naman tayo ng iba din sa akin, iba din sa inyo. Pero, yun ang mai-share ko sa inyo, guys. So, yun ang real talk sa ating mga negosyante, may mga tindahan na na tayo pa nga nagpapautang. Pag singilin natin, magagalit sila. Wala pa silang pambayad, magagalit pa. So, hindi na lang sana mangutang, guys, diba? Kung alam mo mismo sa iyong sarili na wala kang ibabayad, so wag na lang sanang mangutang para hindi ka pa makaistorbo ng kapitbahay mo, hindi ka pa makaistorbo ng may-ari ng tindahan, at hindi pa masisira ang relasyon nyo as a magkakapitbahay. Diba, guys? Pero yun nga lang, ganun talaga. Pero ako as negosyante, hindi din ako papaya, guys, na ganun. Pero kung hindi talaga siya magbabayad, so hindi na talaga siya makakaulit sa akin. Yan talaga ang patakaran ko dito sa tindahan. Pag hindi ka, alam ko na hindi ka marunong magbayad sa tindahan, dito sa aking munting tindahan, so hindi ka na talaga makakaulit umutang sa akin. At kahit daan-daanan mo pa ako, na bumili ka sa kabilang tindahan, it's okay for me. No hurt feelings ako din, guys. Kaysa naman sa nalugi pa ako ng ilang piso, na-stress pa ako sa kakaisip na hindi ka magbayad ng utang. So, ganun na nga. Diba, guys? So, yan, guys. Naglabas lang ako ng sama ng loob dito sa akin video sa nangyari ng mga nakaraang araw. Kaya hope you enjoy sa aking pagyayaw-yaw at sana mayroon kayong napulot na kahit konti. Kahit na nakaka-relate kayo dito sa aking mga yaw-yaw about sa utang at ugali ng mga customer. And thank you for watching. God bless everyone.